Guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung ano yung energy ng person mo. Be open-minded po. Hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. Give me the message. Ano yung energy ng person mo ngayon? Give me the message. Ano yung energy ng person mo ngayon? Ayan. So, dito, no, meron akong nakitang Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron din ditong Virgo, Capricorn, Taurus. So, lumalabas din dito ang Gemini, Aquarius, and Libra. Aries, Leo, Sagittarius. So, halos lahat andito, no? So, start na tayo. So, dito, no, lumalabas dito. So, nakikitaan ko dito, gusto ng taong ito mag-moving forward dito sa The Chariot, ano. Kumbaga, ganito yung sitwasyon ng person mo ngayon, ha. Para ba andun yung determination niya na mag-moving forward, yung siya yung may control sa sitwasyon, ganun ang gusto niya mangyari dito. Kumbaga, para bang pinipilit niyang ayusin yung sarili niyang buhay dito, no? So, nakikitaan ko dito na mayroong pagbabago na nangyayari sa kanya rito. Pero dito, no, sa Queen of Cups at itong si Knight of Cups reverse, may pagka-emotional to, okay? Pero, itong tao na to, pagdating sa ganong sitwasyon, ano, yung pagiging niyang emotional, hindi niya ma-handle ng maayos, okay? Itong person mo dito, may pagka-moody to. Meron akong nakitang pagkalito. Meron siyang mga tinatago, okay? Yung mga tunay niyang nararamdaman dito. So, lumalabas din dito, no? Itong taong ito, hindi to naging consistent sa nararamdaman niya, okay? Pwedeng meron kang person na may pagkapaasa yung energy, okay? So, lumalabas dito na hindi niya kayang i-express yung kanyang emotion ng maayos, ano? Ito lang nakikita ko sa person mo rito. May pagkapaasa yung energy niya rito. So, nakikitaan ko rin dito, no? Yung sitwasyon niya dito ngayon, ano, may pagka-denial. So, ibig sabihin, ayaw niyang harapin yung mga katotohanan, ano. So, lumalabas dito, meron siyang mga pagkakamali na nangyari sa nakaraan. Kahit ganun pa man, iniisip pa rin ng tao na to yung stability, no? Kahit may mga pagsubok dito or may nangyari or naganap sa niya sa nakaraan dito sa Judgment Reverse, ano, nakikitaan ko dito, iniisip ng tao na to yung stability, yung kanyang, yung pagiging longing niya sa'yo, or pwede rin namimiss ng tao na to yung long term, okay? Ito yung gusto niya mangyari, long term security. So, importante sa kanya rito yung future, ano? Yung bang masasabing stable yung future niya, ganon. So, nakikitaan ko din dito, may moment naman na masaya siya rito, no? Yung bang tipo na sinusubukan niyang maging positibo, kahit may mga pagsubok, ano, sinusubukan niyang maging positive rito. Pwedeng meron siyang good news or clarity dito, or pwedeng may magandang balita na nangyayari sa person mo ngayon, ano? Kahit ganun pa man, ano, nakikitaan ko rin dito. Meron kang person dito na kahit gusto niya ng stability,
tamad siya. Wala siyang action. Ito lang yung nakikita ko. Pwedeng hanggang pangarapin or nangangarap, ganun ano. Pero lumalabas kasi dito, medyo stuck siya rito. Wala bang progress na nangyayari? Kumbaga, yung gusto niya mangyari dito sa stability, hanggang isip lang ano. Kasi meron kang person dito na tamad. Wala siyang pagkilos, wala siyang aksyon, wala siyang ginagawang hakbang. Kaya dito, lumalabas na kahit ayaw niya ng conflict dito, umiiwas to sa gulo. Ito lang yung nakikita ko. Or pwede rin sabihin na kahit may mga pagsubok or problema na kinakaharap siya dito, yung sinabi ko nga kanina, umiiwas siya sa gulo. So, kumbaga, inaayos niya yung loob niya rito, no? Para hindi siya maapektuhan rito. Okay? So, lumalabas dito na itong person mo, ayaw niya dito ng mga conflict or away, gulo. Pero ganun pa man, nakikitaan ko rin dito, gusto niyang ipamuka or ipakita sa iba or maging sa'yo, no, na strong siya. Kumbaga, gusto niyang siya yung masasabi na in control. Ganun yung gusto niya mangyari dito. May pagkaano to, yung bang gusto niya pag nakikita siya sa labas ano, very ano siya, very strong, very confident. Yun yung gusto niyang mangyari. Pero ganun pa man ano, nakikitaan ko dito na hindi siya fulfilled dito sa Ten of Cups reverse. Para bang may kulang sa buhay niya, ganun. May kulang sa kanya, happiness, especially sa love or family. Para bang hindi niya matagpuan dito na complete siya. Kumbaga ganito yung sitwasyon niya ngayon, ano? Emotionally siya. Hindi siya fulfilled. Kumbaga, para bang kulang sa kanya yung masasabing love. Okay? Para bang may hinahanap siya dito na kulang sa kanya sa panahon ngayon. Pero deep inside, ano, nagiging matured na yung feeling ng tao na to kasi nalalaman niya kung ano yung kulang sa kanya, no? Marunong siyang magmahal dito pero kontrolado at hindi siya expressive. So, galing siya sa mga matitinding sakit dito pero lumalabas naghihilom na. Unti-unti siyang bumabangon. Kinakaya yung lahat ng pagsubok. Ito lang yung nakikita ko rito, no? So, dito, no, medyo pagod na rin tong lumaban. Para ba siyang, gusto nang sumuko. Or pwede rin nawawalan siya ng energy dito na ipaglaban ang isang bagay, isang sitwasyon. Or maging ikaw, para bang napapagod na siya na, hanggang ganito na lang ba? Ganon. Para bang pagod na siya rito. Pero ganun pa man gusto ng tao na to na yung bang makita siya, okay? Na makita siyang importante siya, makita siya na successful siya, panalo siya sa sitwasyon na to. Ito yung gusto niya mangyari, yung bagang ipakita sa'yo na kahit meron nangyari sa inyong dalawa, ganito siya, si Six of Wands. Yung control, panalo, success, yun yung gusto niyang mangyari dito. Yun yung gusto niyang iparating dito sa'yo, okay? Ito yung gusto niyang maganap sa kanya rito. Yung magtagumpay siya rito, okay? Kumbaga yung energy niya rito, or nangyayari sa kanya rito ngayon, kumbaga sa external, kung makikita mo siya sa harap, mukha siyang okay, mukha siyang confident, moving on, ganun yung peg niya. Okay? Kaya lang dito, internally, very confused siya. Ito lang nakikita ko. Very confused. Kumbaga, may regret kasi itong taong ito. Lalo-lalo sa mga nangyari sa inyo. Okay? Hindi maiwasan yun, yung pagsisisi niya dito. Kaya lumalabas dito, hindi siya fully masaya. Stuck siya, hindi siya gumagalaw kahit gusto niya. Okay? Gusto niyang ayusin or gusto ng tao na to na mag-moving on pero emotionally hindi pa siya okay. Kumbaga lumalabas dito na may healing na nangyayari pero may part sa kanya na pagod na. Okay?
Hindi na alam kung lalaban pa ba or susuko na. Ganun yung energy ng taong ito. So, ito lang yung nakikita ko, no? So, tingnan natin kung ano pa yung balak niya. Okay? So, tingnan natin kung ano pa yung iniisip ng tao na to ngayon. Give me the message. At may balak pa ba siya para sa'yo? So, hindi halos lahat makaka-resonate. Iniisip ka pa ba niya ngayon? Give me the message. Iniisip ka pa ba niya ngayon? So, dito, no, itong person mo pagdating sa'yo, lalo-lalo na pag naiisip ka niya, no, nawawala siya ng control. Kumbaga, hindi niya ma-manage ng maayos yung sarili niya. So, nakikitaan ko lang dito, no, may tendency siya na may time na bumabalik ka sa isip ng taong ito. Okay? Para bang biglaan ka na lang napasok sa isip niya. Ganon. Kung sa tingin mo ikaw hindi halos lahat to ha, kung ikaw ay biglang napasok yung sa isip mo tong taong ito, ganun din ikaw sa kanya ha. So, hindi lang siya kumikilos dito. Ito lang nakikita ko dito, no? Kumbaga, hindi lang siya nagme-message, hindi lang siya kumikilos, pero nakikitaan ko dito, more more nag-overthink siya. Wala nga lang siyang action. Okay? So, nakikitaan ko dito, no, na naghihilom kasi itong tao na to sa mga pain, sa mga nangyari sa inyo, no. Hanggang ngayon, andun pa rin yung paghihilom niya rito. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, no, itong taong ito, pinoproseso niya yung isip niya rito. Okay? Para bang hindi siya basta-basta gagawa ng hakbang pagdating sa'yo, no? Very control pa rin siya rito. Kumbaga, nasasaktan siya rito, pero dito, pilit niyang inaayos or pilit niyang hinihilom yung sarili niya rito. Meron time dito, no, na nagkakaroon to ng clarity, nagkakaroon siya ng kaliwanagan tungkol sa'yo, no? Yung bang tipo na bigla kanyang iniisip at bigla niya ring nare-realize yung truth sa connection ninyo rito. Okay? Iniisip din ng tao na to kung tama pa ba or mali sa mga nangyari sa inyo, no? Meron pagsusuri itong taong ito bago siya gumawa ng hakbang. Pwedeng nakukonsensya rin. So, nakikitaan ko dito, napapaisip din tong tao na to sa stability or sa future ninyo. Para bang sayang yung thinking ng tao na to about sa'yo. Nangihinayang siya, pwedeng bihira ka or bihira yung tulad mo, ganun. Kaya meron siyang sayang effect, okay? Pero may oras or may time na nawawalan siya ng hope. Kumbaga dito, no, iniisip ka niya pero feeling niya baka wala na siyang pag-asa sa'yo. Kaya medyo malungkot yung thought niya dito. Kaya dito, meron siyang mga inner conflict. Magulo yung isip niya tungkol sa'yo. Gusto ka isipin pero pinipigilan din niya yung sarili niya. So, itong person mo, no, sinusubukan niya namang kumawala sa mga attachment pagdating sa'yo. Okay? Kahit iniisip ka niya, pinipilit ka niyang i-let go. So, nakikitaan ko rin dito na wala kayong usap, walang action na nangyayari hanggang ngayon. Kahit iniisip ka niya, hindi siya gumagawa ng paraan dito. Hindi siya kumikilos. Okay?
Pero andun yung reflect ko, ay nagre-reflect tong tao na to. Naghihilom, kumbaga sinusubukan ka lang i-let go. Kumbaga itong tao na to, iniisip ka niya pero pinipili niyang huwag kumilos or sabihin natin na mas pinipili niya na lang mag-moving on na lang kahit hindi pa siya totally okay. Okay? Ayan, ito lang yung nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.